Ano nga ba ang mga nangyari noong martial law? Proclamation of martial law is not a military takeover. We would like to request all the people to get off the firing range. Magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon ay ating pag-uusapan ang martial law sa pamamagitan ng panayam sa mga nakaranas nito. Pero ano nga ba ang martial law? Ang batas militar o martial law sa Pilipinas ay pangunahing tumutukoy sa panahon mula 1972 hanggang 1981 sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagdeklara nito sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1081 noong Setyembre 21, 1972. At ano pa ang ating iniintay? Bilang Pilipino, bakit puro negatibo na lang ang pumapasok sa isip natin kapag naririnig natin ang salitang martial law? Ano nga ba ang mga nangyari? Mrs. Ilda Rosales Agarosa. Ay noong naranasan namin yung patakaran niya, hindi kami pagod. Yung parang wala kang kalayaan. Lahat ng gusto niya kailangan matupad. Lalo na yung may mga curfew siya. Pag nahuli ka, kulong ka. Tapos pag nagkasala ka, talagang lalo pag matindi ang kasalanan mo, may kamatayan ang kapalit mo. Nung panahon ni Marcos, nung martial law, nawala ng karapatan yung mga tao na magsalita ng masama sa gobyerno dahil ay uhulihin nila. Naririnig niyo po yung mga kwento patungkol po sa martial law? Kumbaga nung mga nakaraan, kawawa yung mga tao nung araw. Kawawa. Kaya iba yung noon, iba yung ngayon. Oo. Kaya mahirap yung pinagdaanan ng mga magulang namin. Yun, ganun lang yung po namin. Kasi bata pa naman ako ng mga panahon yun, kaya napapanood ko lang yun sa palabas na kung paano nagkuhan yung martial law. Yung may kuhan siya, yung curfew. Okay. May curfew. Noon. Hindi ka pwedeng lumabas. Kahit anong oras ka, kahit na nakabus ka, naka-jeep ka, kina-curfew ka nila yung mga panahon. Ano po yung mga pwede nilang gawin kung sakali pong maabutan po nila na nasa curfew po kayo? Dinadala lang kasi naranasan mo na curfew noon eh. Kasama namin yung mga nasa bus. Dinala lang kami lang sa Santo Domingo sa Villa Angela. Yun lang. Pero kumbaga, dinala lang kami doon. Tapos nung mga alas 4, pinauwi na kami. Kasi bawal nga. Martial law kasi ng mga panahon yun. Yun ang kuwan doon. Pabor ka ba na ibalik ang martial law? Para sa akin po, hindi po kasi nung panahon po na dati, yung martial law po kasi nasa point na po sila na pinapatay po nila yung mga tao. Hindi po sila nagbabase sa edad. Kahit bata man po or matanda, pumapatay po sila ng mga tao. Kaya po nung time na yon nagka-rally kasi gusto po nila ipagmalaki yung karapatan nila dahil hindi na po tama yung martial law nung point na or panahon na yun. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Yun lamang po. Salamat. Ngayon kasama ko si Fian, isang mag-aaral dito sa Doña Asuncion Lee Integrated School. Bilang kabataan, pabor ka ba sa martial law? Hindi po. Hindi po ako pabor sa martial law. Hindi po ako sumasang-ayon dito dahil ang martial law po ay kinukuha po ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Fian.
Maraming salamat din po. Sa tuwing naaalala natin ang nakaraan, puro negatibo na lang ang ating mga naiisip. Kung sa tingin natin sila ang may kagagawan nito, bakit kailangan pa natin sila iboto ulit? Kailan ba tayo mumulat upang maunawaan na natin na umuulit lang ang mga nangyayari nung nakaraan? Masakit bilang Pilipino na hindi natin napapahalagahan ang ating bansa. Kailan ba tayo babangon?